Marahil, isa sa pinaka-kapaki-pakinabang ngayon sa Pilipinas ang pagkapanalo ni Donald Trump sa kasalukuyang US Presidential Elections 2024 halaban ang mailaing Pinoy na si Vice President Kamala Harris. Bago pa man siya mahalal bilang bagong presidente ng Amerika, ipinangako na ni Trump kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang Pilipinas ay isa sa mga pinaka-importanteng kayanong bansa para sa Amerika. Ipinahatid niya ito sa harap ng maraming mga Pilipino sa pamamagitan ng kanyang campaign sa New York nitong mga nagdaang buwan, kung saan merong itong halos 25 mga Pinoy ang permanente ng naninirahan sa nasabing estado ng Amerika. At kung maalala, isa sa mga tumatak noon na binitawang salita ni Trump sa kanyang kasamahan sa White House na si President Barack Obama na huwag daw hayaan ng bansang Amerika na malipol at mapupunta sa kamay ng mga Tsino ang Pilipinas at all cost. Siya rin ang natatanging presidente lamang noon ng Amerika na nagbigay ng alok para sa Pilipinas na bumili ng ilang mga gamit militar sa kanyang bansa, kabilang na dito ang 100 F-16 fighter jets para mapangalagaan ito ang impapawid ng bansa laban sa mga dayawang Persa, partikular na dito ang komunistang bansa na China. Pero hindi ito natupad ng Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ng dating presidente na si Rodrigo Duterte dahil sa iba't ibang kadahilanan, lalong-lalo na sa isyu ng budget para pambili dito. Itinanggi noon ni US President Donald Trump ang desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na wakasan ang ilang dekada ng military agreement sa United States at sinabing hindi niya talaga iniisip at makakatipid ng pera. Inihayag din ni Duterte noon ang pagwawakas ng 2 dekada na Visiting Forces Agreement o BFA na ikinidismaya ng bansang Amerika at maging ng mga nakararaming Pilipino dahil ito lamang ang malakas na pandepensa ng Pilipinas laban sa China kung sakasakaling atakihin ng mga ito ang mga sasakyan pandagat at panghimpapawid ng Pilipinas. Kaya buhat noon, naging sunod-sunod na ang mga pangharas ng mga pinagsamang pwersa ng China Coast Guard at ng People's Liberation Army Navy sa mga barko ng Philippine Coast Guard. Maging ang mga eroplano ng sandatahang lakas ng Pilipinas ay hindi rin pinalagpas na harasin ng China na gumagawa ng misyon sakop ng West Philippine Sea at ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero ganun pa man, naging bukas pa rin ang Amerika sa mga Pilipino sa mga kailangan tulong nito para madepensahan ang mga karagatan at himpapawid ng Pilipinas hanggang sa mahalal si President Bongbong Marcos Jr. kung saan nanubalik ang sigla ng pagkakaibigan ng dalawang bansa. Bilang binamano naman sa pagkapanalo ni Trump sa US Presidential Election 2024, nagpadala agad ang bansang Amerika ng 2 barkong padigma sa Pilipinas. Ito'y patungong Philippine Rice at ito'y upang tugunan ang hiling ng kalyado na magmanman sa mga sasakyang pandagat ng China na unti-unti na lamang pinapasok ang mga karagatan ng Pilipinas na matatagpuan sa hilaga nito. Naway magpatuloy ang magandang samahan ng Amerika at ng Pilipinas para sa pagkakaroon ng demokrasya at kalayaan sa mga karagatan sakop ng West Philippine Sea at ang buong ASEAN region. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.